morning po sa inyong lahat. Ako po ay gagawa ng video na to share the Word of God para po sa inyong lahat. Ang aking pong share ay tungkol sa the power of grace. The power of grace. Kung atin pong babasahin sa Ephesians chapter 2, check ko lang po muna ulit. Okay. Pasensya na po kasi inaano natin para hindi masayang. Okay, Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So, gagawin ko na lang pong taglis para po mas maraming maabot yung mga ibang nasyon na English ang alam at mga Pilipino rin at the same time. So, dito sinasabi ni Pablo na all of us are just saved by the grace of God. Because of the grace of God. For by grace are you saved. So, sa pamamagitan daw ng biyaya, tayo ay naligtas. Through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So, dito maliwanag na sinasabi ni Pablo na ang kaligtasan natin ay hindi talaga galing sa atin. It is galing sa Panginoon. All comes from the Lord. Yung ating salvation, wala po tayong ginawa upang tayo ay maligtas sa ating mga sarili. It was all by the grace of God. Sa tulong lang ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi rito, and not of yourself, it is a gift of God. So, ang kaligtasan natin ay bigay lang ng Panginoon sa atin. Hindi dahil ginawa natin ito, kaya tayo maliligtas. Kundi ang Panginoon ang gumawa. Si Jesus ang gumawa. Kaya tayo naligtas. Sapagkat si Jesus yung pinako sa krus. Si Jesus yung nilatigo. Si Jesus yung pinutungan ng koronang tinik. At si Jesus yung namatay sa krus. Hindi naman po tayo yun. Siya po yun, ang Panginoon. Okay, let me pray first. Panginoon, samahan mo kami sa pakikinig na salita mo. Anumang espiritu na aagaw sa amin ng iyong mga salita, ginagapos ko, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At kinakalagan ko, ikaw lamang Holy Spirit, ang anointing mo sumaamin. At ang kaligtasan, ang knowledge, ang wisdom, ang kaligtasan, ang biyaya mo, gumawa sa bawat isa sa amin. Ang conviction from sin, repentance from sin, salvation by grace through faith in Christ alone, ang siya makagawa sa aming lahat na mapapakinggan ang iyong salita. Mangusap ka sa amin, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen, Amen. So, sa pagpapatuloy,
ay binabanggit na salita ng Diyos. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So dito maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi ni Pablo, we are only saved by the grace of God. It is not of ourselves. Truly, our salvation is not of ourselves. It is from the Lord. It is from the Lord. Kaya sabi niya pa nga rito, not of works, lest any man should boast. Hindi dahil sa ating ginagawa. Kasi not of works, hindi dahil sa ginagawa nating mabubuting bagay. Halimbawa, charitable works, tumulong ka sa kapwa, nag-share ka ng salita ng Diyos sa kapwa, o anumang mabubuting bagay na ginawa natin sa kapwa natin, yun ang makakapagligtas sa atin, hindi po ganon. Kaya nga sabi rito na salita ng Diyos, not by works. Not of works, lest any man should boast. Kasi kung sa pamamagitan ng ating mga gawa, tayo ay maliligtas, edi lahat tayo yumabang na, lahat tayo nagmalaki na sa Diyos. Kasi parang nabili mo na yung kaligtasan mo. Ay, gagawa ako ng ganito para ako ay maligtas. Tutulong ako sa kapwa para ako maligtas. Magpapakain ako sa mga nagugutom para ako maligtas. Dadalaw ako sa mga prisoners para ako maligtas. Hindi po ganoon ang sinasabi na salita ng Diyos. Maganda yung mga ganong bagay, subalit hindi yun ang gagawin mo para ikaw ay maligtas. Una, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Doon, ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay lilinisin sa anumang kalikuan ng Panginoon. At ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Dahil sumampalataya ka sa Panginoon Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, at ang pangalan mo ay nasulat sa aklat ng buhay sa langit. At doon nag-umpisa ang kaligtasan. At pagkatapos nun, doon papasok yung verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So after yung verse 8, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Kasi humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. At sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus na nag-lead sa atin upang tanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas natin. Doon tayo naligtas. Nung tinanggap natin ang Panginoon Jesus, nung sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus, doon tayo naligtas. Hindi yung dahil nagpakain ka sa mga mahirap, tumulong ka sa kapwa mo. Yung mga bagay na yon, sa totoo lang, hindi yun ang talaga nagligtas sa atin. Kasi kung ganun nga, maraming magmamalaki sa atin. Kaya nga marami nagpapalagay na sila ay naligtas dahil sa mga
ginawa nilang mabubuting bagay. Kaya marami nagmamalaki sa Panginoon. Lord, ginawa ko to, iligtas mo ko. Nagpakain ako sa mga nagugutom, iligtas mo ko. Hindi po ganon sa Panginoon. Kaya marami ang nag-aakala na dahil sa mabubuting gawa nila, kaya sila naligtas. Hindi po ganon ang Panginoon. Tayo po ay niligtas muna ng Panginoon bago tayo gumawa ng mabubuting bagay. Kasi kung gumawa ka muna ng mabubuting bagay at ikaw ay naligtas, that is hypocrisy. At doon nagagalit ang Panginoon sa mga hypocrites people because they show their good works and they feel good and they are praised by the people, and they thought because of that they are saved by their good works. No, that is not. We are saved first because we repented of our sins. We are cleansed of our sins. We believe on the Lord Jesus Christ and accepted Him as our Lord and Savior. Kaya tayo naligtas. Ganun po yun. At pagkatapos, saka tayo gagawa ng mabuti. Kaya nga sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So, ganun po ang kaligtasan natin. Yung step by step ng kaligtasan natin. Una, we repented of our sins. We ask for forgiveness of all our sins to the Lord. Pagkatapos nun, pinapasok natin ang Panginoon sa ating mga puso. Tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya po tayo naligtas. It was all because of Him. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. At sumampalataya tayo sa Kanya. Sumampalataya tayo kay Kristo. At doon tayo niligtas ng Panginoon. At yung good works, yun ang kasunod ng kaligtasan mo. Sapagkat tinanggap mo na si Jesus. Si Jesus na magsasabi sa iyo, sa puso mo, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Magpatawad ka sa kapwa mo, magpakain ka sa nagugutom, dumalaw ka sa mga nasa kulungan, humayo ka at ipangaral mo mabuting balita, magpatawad ka, tumulong ka sa nangangailangan, ipag-pray mo ang mga may sakit. Lahat na mabubuting bagay, iuutos ng Panginoon sa iyo, nagawin mo sapagkat niligtas ka na ng Panginoon. Okay, what is grace? Actually, grace means worldly, usually defined as undeserved favor. So, ibig sabihin, hindi natin deserve. Undeserved favor. Ibig sabihin, kung wala talaga ang pabor ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Kaya undeserved eh. Undeserved favor.
So, ibig sabihin, dahil lang sa pabor ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Dahil kinahabagan tayo ng Panginoon at nais ng Panginoon maligtas tayo. Kaya tayo naligtas. Dahil nahabag sa atin ng Panginoon, sinampalatayanan natin ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Ganun lang po yun. Sabi pa nga dito, cannot be earned. Grace is cannot be earned. Ang grace daw, ang biyaya daw, hindi yan dahil gumawa ng gumawa, nag-earn ka ng mga points, kaya ka naligtas. Hindi po yan ganoon. And grace is, God is choosing to bless us rather than curse us as our sins deserve. So isa pa rin po yun. God is choosing to bless us rather than curse us as our sins deserve. Sa totoo lang, pinili ng Diyos na tayo'y pagpalain. Imbis na sumpain tayo. Because our sins deserve. Dahil sa kasalanan natin, di ba nga, ang sabi ng Roma 3:23, for all have sinned. For all have sinned. And, sige, basahin natin. Roma 3:23. Actually, basahin na rin natin yung G's. Romans 3:10. Sabi sa 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. See? Wala talagang matuwid sa atin. And we all deserve hell. We all deserve the punishment of our sins. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. So see, ang sabi ng salita ng Diyos, walang humanap sa Kanya. Walang nagnais na hanapin siya. Simula nung nilikha tayo ng Diyos, nagkanya-kanya na tayo, na para ba sinasabi natin, oh, Panginoon, ako nang take charge, ha? Kasi, nilikha mo na ako, bahala na ako sa sarili ko. So, bye-bye. Gagawin ko na yung gusto kong gawin. Ganun ang tao. So, hindi natin hinanap ang Panginoon. Kaya nagkanya-kanya tayo. Kaya tayo napunta kung saan-saan. Imbis na nandun tayo sa liwanag, dulot ng Panginoon. Imbis na lumakad tayo sa liwanag, pinili natin, libaw, ito yung liwanag, lumayo tayo doon sa liwanag. Magkatapos tayo likain ng liwanag, lumayo tayo sa liwanag. Samantalang nandiyan ka na sa liwanag eh. Lumayo pa tayo sa liwanag. At napunta tayo sa dilim. Liwanag at dilim. Mas pinili natin sa dilim kaysa manatili sa liwanag. So, ganun tayo kasama. And then, walang umahanap sa Diyos, ang sabi na salita ng Diyos. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. So, nagkanya-kanya tayo ng landas. Lumayo tayo doon sa liwanag. So, dahil lumayo tayo sa liwanag, napunta tayo sa dilim.
Kaya ang tao naging makasalanan, napunta sa dilim. Sabi pa nga dito, their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips. Sabi sa 13, Romans 3:13. Their mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. See? Ganito ang tao. Ganito ang nature ng tao. Nasa liwanag na tayo. Lumayo pa tayo sa liwanag. Napunta tayo sa madilim. Kaya sabi na salita ng Diyos, their throat, because lumayo tayo sa liwanag, yung their throat is an open sepulchre. Ibig sabihin, nalagay tayo sa mga alanganin na sitwasyon. At yung ating mga bibig na puno ng daya at naging poisonous, yung lumalabas sa ating mga bibig, napuno tayo, kasi napunta tayo sa dilim. So, lahat ng nandun sa dilim, na-absorb natin. Lahat ng kasalanan pumasok sa atin. Yung ating mga bibig, napuno ng mga negative na salita, pagmumura, pagchichismis, pagsusumpa, at kung ano-ano pa. Dahil lumayo tayo sa liwanag Sabi nito, whose mouth is full of cursing and bitterness. Napuno tayo ng mga puot, ng galit. Kasi nga, kung saan tayo nasuot sa madidilim na parte ng buhay natin. At sabi pa rito, their feet are swift to shed blood. Their feet are swift to shed blood. At naging, dahil nga napunta na tayo sa kadiliman, yung ating mga paa, madali na lang pumatay. Napunta na tayo doon sa mga pagpatay. Kasi magulo na yung ating isip, magulo na yung ating puso, na puno na ng kasalanan, yung isip, yung puso natin, yung pagpatay, naging madali na rin sa atin. Kaya sabi dito, destruction and misery are in their ways. And the way of peace have they not known. Nawala na rin sa atin ang kapayapaan, nawala na rin sa atin yung katiwasayan, nawala na rin sa atin yung kagalakan. Samantalang dati, nasa liwanag tayo. Nung nilikha tayo ng Diyos, nasa Kanya pa tayo Pero, nung malikha na tayo, kaya pala sabi ng Panginoon sa Genesis, huwag niyong kakainin yung the tree of knowledge of good and evil. Kasi malalaman natin na wala yung innocence natin. At pumasok yung knowledge of sin, knowledge of kaguluhan sa buhay natin. Simula nang matukso si Eva at si Adan, doon pumasok, doon natin nalaman kung ano yung
tama at mali. Samantalang dati, nung inosente pa si Eva at si Adan, hindi pa sila nakinig sa dyablo. Ang buhay nila payapa, ang buhay nila sagana. Wala silang problema. Papitas-pitas lang sila ng mga masasarap na pagkain doon sa Garden of Eden. Subalit, ang dyablo talagang lubhang madaya. Ang dyablo talagang lubhang na gustong sirain ang tao. Kasi pinaalis siya doon ng Diyos sa langit eh. So naggalit siya. Kasi yung pinalit ng Diyos ang tao. Samantalang siya ay dating archangel, handsome archangel, at lahat na halos nasa kanya. Subalit dahil sa pride, dahil sa gusto niyang siya rin ay purihin kagaya ng Diyos, pumasok na yung kasalanan sa kanya. At nawala na yung dating maamo niyang kaanyuan. At pumasok na sa kanya yung pride. So ganun din, nais niya itulad tayo sa kanya. Nais ng dyablo, ni Satan, ni Lucifer na naging Satan, na matulad tayo sa kanya, na mawala yung innocence natin at maging kagaya niya tayo na lumaban sa Diyos. Kaya gumulo ang buhay natin. So sabi rito sa Romans chapter 3 verse 23, sabi pa rito, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short of the glory of God. So dahil nga ang tao, pumasok ang kasalanan sa kanya, wala na nakaabot doon sa kalwalatian ng Diyos, doon sa glory of God. Tuluyan na tayong nahiwalay sa Diyos, sa Ama, na siyang lumikha sa atin. So kumbaga, bumulusok tayo doon sa madilim na buhay natin. Napakalayo-layo na tayo doon sa liwanag. Subalit, sabi ng Panginoon sa Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ibig sabihin, dahil nga nagpakalayo-layo na tayo sa Ama, napunta na tayo sa madilim na buhay natin, na kung saan pumasok na lahat ng kasamaan sa atin. Pero sabi rito, sa verse 24, tayo po ay ginastify ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, dahil sa Panginoong Yesus, muling nilapit tayo ng Panginoon sa Ama. Subalit, yun po ay sa pamamagitan lang ng Panginoong Yesus. So, ang Panginoon parang binitbit tayo at inilapit tayo muli sa Ama. Yun po yung sinasabi, the grace of God. Ang Diyos Ama nahabag sa atin
binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak namatay sa krus upang tayo ay hatakin sa pinakamadilim na buhay natin. Hatakin tayo papunta sa liwanag. Sabi rito, freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, free na ibinigay ng Ama na kabayaran sa ating mga kasalanan, yung anak na namatay sa krus para tayo ay maging connected muli sa Ama. So, ang tanging gagawin ng tao, pagsisihan niya ang kasalanan niya, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas para mailapit siyang muli sa Ama. And the process is by the grace of God. Grace of God lahat. Yung ating conviction from sin, repentance from sin, by the grace of God yun. Yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, by the grace of God. It is all by the grace of God. Kaya wala tayo may pagmamalaki sa Diyos. Kaya nga naunawaan ni Pablo yung kahulugan nito, yung grace of God. Kaya nga, di ba sabi rito, cannot be earned. God is choosing to bless us rather than curse us as our sins deserve. Because of our sin, we are deserved na mapunta sa hell. We are deserved na masadlak tayo sa madilim na yugto ng buhay natin. Pero pinili ng Diyos na pagpalain pa rin tayo. Kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak. That is grace of God. Yung ibinigay ng Ama, yung kanyang anak, na pambayad sa ating mga utang, that is grace of God. Sabi rito, it is His benevolence to the undeserving. It is His benevolence to the undeserving. Dahil daw sa kabutihan ng Diyos, sa mga undeserved na kagaya natin. Undeserved tayo kasi nilikha na tayo ng Diyos. Iniligay na tayo ng Diyos sa sa Garden of Eden, sa magandang buhay. Pero sa isang iglap, nakinig tayo sa dyablo at mas napakinggan natin siya. Nabaliwala yung creation of God, nabaliwala yung magandang plano ng Diyos sa atin. Dahil lang sa pakikinig natin sa tukso ng dyablo. Kaya we are undeserving Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ngayon ay napalapit muli sa Ama. Grace is what God does because He is gracious. Ang grace ay yung ginawa ng Diyos, ginawa ng Ama, ginawa ng Anak, ginawa ng Holy Spirit. Hindi lang ng Ama. By the grace of God, God created us and put us in the Garden of Eden. That is grace of God. Ngayon, yung anak na nagsakripisyo ng kanyang buhay. Pinasan yung ating mga kasalanan, nilatigo ang kanyang katawan, upang tayo lahat ay magsigaling.
Pinutungan siya ng koronang tinik, pinako sa krus, namatay. That is grace of God. Kaya nga meron nagsabi na God's grace is not some fluffy church praise that has no substance. So, totoo yung nag-quote na ito. Sabi niya, ang biyaya daw ng Diyos ay hindi yan napakasimple na salita at walang sustansya. Grace is powerful. Kaya ang title ng message ko sa araw na to, The Power of Grace. Although wala tayong ginawa, but doesn't mean there's no power. It is all by the power of God and the power of grace. It is powerful and it's life-changing and so much like Jesus. So, ang grace of God is powerful. Kaya yung iba, akala nila walang sustansya yung salitang grace of God. No, it is most powerful. There is power in the grace of God. Kaya nga sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran daw ng ating pagiging palalo, kayabangan, kamangmangan, kasalanan ay death. Yung death dito ay spiritual. Death, ibig sabihin, pag tayo namatay, diretso tayo sa hell. Yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga hanggat tayo buhay pa, nililid tayo ng Holy Spirit upang tayo ay magsisi. Kinukonvict tayo ng Holy Spirit sa ating mga kasalanan. Pagsisihan mo kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. At ang Panginoon, patatawarin ka, lilinisin ka sa anumang kalikuan. At tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoong tagapagligtas mo. At tayo ay maliligtas. Tayo po ay maliligtas. So, siguro, sa ngayon, ito lang muna ang ating itatakel. Introduction lang muna. Kasi mahaba po ito. Magkakaroon tayo siguro ng mga part 1, part 2. O hanggang saan. Siguro ay sabi pa rito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, dapat maliwanag sa atin na wala talaga sa atin kakayanan ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin yung kakayanan ng Panginoong Yesus. It is all by Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi dahil ikaw ay mabuti, hindi dahil ikaw ay talented, hindi dahil ikaw nagpagamit sa church, hindi dahil ikaw ay nagpakain ng milong tao, hindi dahil ikaw ay tumulong sa mga nababaha, tumulong sa mga nagugutom, nagpakain sa mga nagugutom, tumulong sa mga binaha, nagbigay ng mga bahay sa kanino man.
kaya ka maliligtas. Hindi po ganon, mga kapatid. It was all by the grace of God. Niligtas muna tayo ng Panginoon Yesus. Nung tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas natin. Kaya tayo naligtas. It is by the grace of God. At pagkatapos tayong maligtas, inaasahan naman ng Panginoon na yung resulta ng kaligtasan mo, yun ang gagawa ka ng mabuti sa kapwa. Okay, so malinaw pa mga kapatid, ganito yan. So, hindi tayo gumawa ng mabuti kaya tayo naligtas, kundi niligtas muna tayo bago tayo gumawa ng mabuti. Hindi yung gumawa ka muna ng mabuti para kang maligtas. Hindi. Tayo po ay niligtas muna bago tayo gumawa ng kabutihan. Magkaiba po yun. Dapat malinaw po sa atin yon. Tayo po ay niligtas muna para tayo gumawa ng mabuti. Paliwanag po yan. Dapat maliwanag yan, klaro yan sa ating pag-iisip. Na ang ating kaligtasan, mga kapatid, ay tunay na dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Dahil lamang sa kahabagan ng Diyos. Hindi dahil sa atin. Walang-wala po tayo. Di ba nga sabi ng salita ng Diyos? Walang humanap sa Diyos. O paano kang naligtas dahil sa sarili mo? Hindi mo nga hinahanap ang Diyos eh. So, dapat maliwanag sa atin yan. So, ang Panginoon ang humanap sa atin at niligtas tayo. Dahil nahabag siya sa atin, dahil sa kabutihan niya, dahil sa ginawa niya, kaya tayo naligtas. Wala tayong ginawa para ikaw ay maligtas sa sarili mo. Ginawa lahat ng Panginoon para tayo maligtas. Walang ginawa ang sarili mo para ka maligtas. It was all because of Him. Because of Him. Not because of us. No. So mga kapatid, siguro magbibigay na lang ako ng isa. Sabi rito, when you are under grace, you become like Jesus. So kapag daw tayo nasa biyaya na ng Diyos, di ba naging powerful tayo? Because tinanggap mo ang Panginoong Yesus, tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, tinanggap mo ang kaligtasan mo, napatawad tayo sa kasalanan natin, kahit gabundok ng kasalanan natin, nawala. Nalinis tayo sa ating kalikuan, at naligtas tayo sapagkat tinanggap natin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. Kapatid, si Jesus talaga ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya sabi, by faith, by the grace of God, through faith in Him. The grace of God, through faith in our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, because of now we are saved. So pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, nilinis tayo sa ating mga kalikuan, niligtas tayo, at yung pangalan natin nakasulat na sa aklat ng buhay. At tayo po ngayon ay
ganahan ng Holy Spirit at ng Panginoon. That is why we are not nothing. We are somebody because Christ is in us. The Holy Spirit is in us. Nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap na rin natin ang Holy Spirit. So, how powerful is the grace of God and how powerful are we now? Kaya, huwag natin maliitin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan ang dyablo lokohin na naman tayo. Upang sirain na naman tayo. Huwag nating hayaan yun, mga kapatid. Hayaan natin maghari yung Kristo sa ating mga puso. Yung Spirit of God, the Holy Spirit, ang magsabi sa atin ng mga gagawin natin araw-araw. Kaya ngayon, we must put all our trust sa Panginoon. Surrender natin ang ating mga buhay sa Kanya, mga kapatid. And because we are on the last day, kailangan natin itong gawin as soon as possible. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Huwag na tayong babagal-bagal sapagkat ang Panginoon ay malapit na rin bumalik. Jesus is coming back soon. Sapagkat yung mga nakikita natin signs, hayag na sa atin. At ang Holy Spirit na nagko-convict sa atin that Jesus is coming back soon. Kaya pala sabi ni Pablo, if God is with me, who can be against me? Ganon tayo ka-powerful. At ganon ka-powerful ang grace of God. So when you are under the grace, you became like Jesus. You become like Jesus. So grace means you are now in Christ Jesus. So, dahil sa biyaya ng Diyos, ngayon na kay Kristo Jesus na tayo. Nagumpisa sa biyaya ng Diyos, ngayon na kay Kristo Jesus na tayo. And that is how powerful is the grace of God. You are now in Christ Jesus. Kagaya ng binabanggit sa 2 Corinthians. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ibig sabihin, the power of grace makes you now in Christ Jesus. Ginawa ka sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, naging kagaya ka ni Kristo Jesus. O si Kristo Jesus sumasayo na. Kaya sabi nito, therefore, if any man be in Christ, ibig sabihin, na kay Kristo Jesus ka na. He is a new creature. Bago ka nang nilalang. Mga dati ay lumipas na. Behold, all things are become new. So, because of the power of grace, you are now in Christ Jesus.
Hindi ka na yung pipitsugin na nasadlak sa kalaliman ng dilim. Kundi from doon sa kailaliman ng dilim, hinugot ka ni Kristo. At nilagay ka ni Kristo kasama niya sa kanyang kaharian. You are now in Christ Jesus. Tandaan po natin yan. You are now in Christ Jesus. You are new creature. Parang sa dati, nung wala pa tayo kay Kristo, nasa letter A tayo ng buhay natin. A, yung madilim na bahagi ng buhay natin. Puno ng kasalanan, puno ng bisyo, magulong utak, magulong mga desisyon, puno ng kasalanan, kung ano-ano pa. Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos, hinugot ka ni Kristo. At dinala ka dito sa B. Nandito ka na sa B. Ang mga Kristiyano nandito na sa B. Wala na dito sa A. Yung mga unbelievers nasa A. Kagaya tayo ng mga unbelievers nasa A. Pero nung makilala natin si Kristo dahil sa biyaya ng Diyos, inalis ka doon sa A, ilagay ka dito sa B. Nandito na tayo sa B. We are now a new creature. We are now in Christ Jesus. We are now with the Holy Spirit. That is the power of grace. Imagine mo, from A, napunta ka sa B. Wala kang ginawa. It was Jesus who takes you out of A and put you in B. Kaya nga, B, new creature, born again. So you are now in Christ Jesus. Namatay na yung A, isinilang yung B. That is how powerful is the grace of God. You are now in Christ Jesus. Hawak ka na ng Panginoon. Ano pa sabi sa Romans 8? Okay, dito muna tayo sa 2 Corinthians 5:18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Okay? Dati, dahil sa lumayo tayo sa Diyos, naging kaaway natin ng Diyos, ang Ama. Pero ganun pa man, ang Ama, hindi pa rin tayo tinuring na kaaway by the grace of God. Biyaya pa rin ng Ama. Nahabag pa rin siya sa atin. At pinadala niya ang bugtong na anak at inutusan niya upang kunin tayo sa kadiliman. From A, nilagay tayo sa B. And that is how powerful is the grace of God. So, ang grace of God is not some fluffy church praise that has no substance. Kaya yung iba, hindi alam ang gagawin after nung maligtas. Akala nila, okay, niligtas na ako ng Panginoon, blah, blah, blah. Okay? Sitting pretty na ako. Hindi ganun yun. Sitting pretty ka as long as you are in the hands of God. As long as nakikinig ka sa Panginoon. Hindi pa pwedeng nandito ka na sa grace tapos lilipat ka pa doon sa
undeserved. Okay, kaya nga sabi sa Romans 8, chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay? You are now in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So kung sinasabi mo, kiniklaim mo, you are now in Christ Jesus, but you are walking in the flesh, you are not. Ang salita na ng Diyos nagsabi, you are not. Huwag kang magmalaki na sinasabi mong you are born again, you are saved by the grace, hindi ka naman lumalakad sa Espiritu. Ano yun? Walang saysay. So sabi rito, to them which are in Christ Jesus, you are now saved by the power of grace. You are now in Christ Jesus. So wag na tayong aalis sa piling niya. Surrender everything to Him, to Jesus Christ. At kapag sinurrender mo ang lahat sa Panginoon, ang Panginoon magsasabi sa iyo kung paano lalakad sa Espiritu. Hindi ka pwede sabihan ng Panginoon, lumakad ka sa laman. Jesus and the Holy Spirit will tell you, lumakad sa Espiritu. Kasi nga, tinanggap mo ang Panginoon eh. Tinanggap mo rin ang Holy Spirit. So how come? Lalakad ka pa rin sa laman. Kaya actually yung sinabi ni Pablo na, if any man is in Christ, umpisa pa lang yun. Nung tinanggap mo si Jesus, nung nagsisi ka sa kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, that's the time you are a new creature. That's the time, the power of grace. Binalot ka. Doon mo naranasan the power of grace. Doon mo naranasan na bago ka na. Sa totoo lang, nung nagsisi ka sa kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, that's the time namatay yung dati mong pagkatao at ipinanganak yung bagong ikaw na bunga ng power of grace. You are now in Christ Jesus. Kaya hindi tayo basta-basta. You are now in Christ Jesus. You have the Holy Spirit. Imagine mo yon, the second and the second person of the Trinity, the third person of the Trinity, nasa sayo. And then of course, ang Ama. So how powerful are we? We are not something na unpowerful. Sa totoo nga lang, yung sinasabi ni Pablo, nung unang araw na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, yung araw na yon, pinanganak ka ng muli. Nawala ka na doon sa A, nandito ka na sa B. You are now born again. You are now a new creature. Ang tanging mo na lang gagawin, uminom ng gatas, ang salita ng Diyos. Ang tanging mo na lang gagawin, sumunod sa salita ng Diyos. Para ikaw lumaki. Lalong maging powerful.
Kaya maraming Kristiyano hindi alam yung bagay na to. At kung meron mga Kristiyano nakikinig sa araw na to, makaabot sa iyo ang salita ito ng Diyos. Kapatid, nag-pray ka, papasukin mo ang salita ng Diyos. You are not little, you are big in the sight of God. Di ba nga sabi ng Bible? We are created in the image of God. Imagine mo yon, in the image of God. So you are not something useless or nothing. No, you are somebody. When you became a Christian, when you became a born again, you are somebody. Kaya lang tayo nanliliit kasi gumagawa tayong kasalanan. Kapag hinayaan natin yung flesh makagawa sa atin, nanliliit tayo. At yun ang gusto ni Satanas, paliitin tayo para maging powerless tayo. Kaya nga, ilagay natin sa isipan natin na simula pa lang nung makilala natin si Jesus. So, halimbawa, kailan ka nakakilala sa Panginoon? Ako siguro, hindi ko na matandaan. Siguro mga 1990s. So, ano na ngayon? 2026. So, ilang taon na yon? So, 26 plus 6 o 32. So, dapat, ako ngayon, nandun na ako sa maturity ng pagiging Kristiyano na 32 years na. Kumbaga sa tao, lumaki na ako ng 32 years old sa spiritual. Hindi ako nanatiling bata. Kaya tayo mga Kristiyano, you are somebody. In the eyes of God, you are somebody. In the eyes of the devil, you are nothing. Because he is nothing. Kasi siya, naging maliit siya eh. Hindi na siya yung majestic na archangel. So doon siya nagagalit sa atin. At gusto niya tayong idamay sa ganong status niya. Huwag tayong papayag. Because the grace of God is so powerful that it makes us now in Christ Jesus. So, ibinalik tayo ng biyaya ng Diyos doon sa tamang kalalagyan natin sa paningin ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Yung totoong nature natin. Kaya tayo mga Kristiyano, kung tayo man ay sa paningin natin ngayon, nang liit tayo because of many mga circumstances sa buhay natin. Kapatid, kung nakikinig ka sa message na ito, pinapaalam sa'yo ng Panginoon na you are somebody in the eyes of God. You are special to God. Sa totoo lang, sabi na salita ng Diyos, our inheritance is heaven. We are sons and daughters of God. We are peculiar people of God. We are inheritors of God's kingdom. Imagine mo, imagine natin yon.
We are inheritor of God's kingdom. Tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. So, kung tayo man, kapatid ko, nasadlak ka man sa kaguluhan, magpakumbaba ka lang, humingi ka lang ng tawad muli sa Panginoon. At magtiwala ka ulit sa Kanya. Ibigay mo muli ang buhay mo sa Kanya. At sumunod ka sa prayer na ito. Bago tayo magtapos, let us pray. Sumunod ka sa prayer na ito. Ikaw na naabot ng video na ito. Sabihin mo, Panginoon, Amang nasa langit, patawarin mo po ako, Ama. Ako'y nagkasala sa iyo. Sinunod ko ang gusto ko, hindi ang gusto mo. Kaya ako'y napariwara. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Nilalahat ko na, Panginoon. Kasi sa dami, hindi ko na kaya pang isa-isahin sa iyo. Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin mo ko, linisin mo ko sa anumang kalikuan ko. At Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Panginoon tagapagligtas ko. Magmula sa araw na to, ikaw na lamang, Panginoong Yesus, ang aking Panginoon tagapagligtas. Wala na pong iba. Salamat, Panginoon. Ako ay iyong pinatawad. Ako ay iyong niligtas. Ako ay iyong nilinis. At isinulat mo pa ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ituro mo sa akin, Panginoon, ang mga susunod kong gagawin after this. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung nagawa niyo po ito, binabati ko po kayo. Kayo po ay nanumbalik sa piling ng Panginoon. Kayo po ay niligtas na. Kayo po ay nilinis na. Kayo po ay pinatawad na. At isinulat ng pangalan niyo sa aklat ng buhay na siyang gate pass ninyo. Natin lahat. Kaya po mga kapatid, lagi po tayong manalangin. I advise you, lagi kang manalangin. Kasi tinanggap mo na si Kristo eh. Pagkakataon mo na ibulala sa Kanya, yung ano pa mga problema mo, yung mga pangangailangan mo. Kasi nandyan na siya sa'yo. Nandyan na ang Panginoon sa'yo. At ang Holy Spirit, nandyan na rin sa'yo. So, ano pang gagawin mo? Samantalahin mo na. Lahat ng mga problema mo, lahat-lahat ng mga di mo nasabi ngayon, sabihin mo na sa Kanya. Mga problema mo, mga complaint mo, mga katanungan mo, sabihin mo na sa Kanya. At tandaan mo, nasa Panginoon ka na. Inilapit na tayo sa Kanya. Si Jesus ay nasa sayo na. So, ibig sabihin, ang kaaway ng dyablo, mahirapan na makapasok sa'yo. So, magmula ngayon, lubos-lubusin mo na ang pag-surrender sa Kanya. Sa lahat ng gagawin mo, mag-pray ka, humingi ka ng guidance, at ang Panginoon naman, gagabayan ka kasi tinanggap mo na siya. Pinapasok mo na siya. Ang Panginoon mananahan na dyan sa puso mo, sa buhay mo. Kaya grab the opportunity, grab the chances na kausapin mo siya palagi. And then, buklatin mo ang Bible. Mas maganda yung King James Version. Pagkatapos, mag-pray ka rin sa Panginoon kung saan pwedeng dumalo na church
Kahit naman po saan, Christian church, basta si Jesus ang pinapangaral at maayos yung turo at ikaw ay lalago sa pananampalataya mo at mahanda ka sa pagbabalik ng Panginoon, stay with that church. Kahit malapit lang sa inyo. At mananalangin din ako sa iba. Panginoon, dinadalangin ko rin po sa iyo ang iba na hindi ka pa tinanggap. Dalangin ko, Panginoon, abutin mo rin sila na mga makikinig at makikinig dito sa mensaheng ito na salita ng Diyos. Sila lahat, Panginoon, tulungan mo. Sila lahat ay alalayan mo, Panginoon. Yung kanilang napakinggan salita ng Diyos ngayon, magrema, maglogo sa kanila. Maging mga backslider, Lord. Abutin mo din sila. Sa totoo lang, mahirap mag-backslide ang isang Kristiyano kasi nasa Panginoon na siya. Kung pahihintulutan niya na sabihin sa kanya ng dyablo na ganito siya, at yun ang tatanggapin niya sa salita, ang salita ng kaaway, sasabihin sa kanya, backslider ka na, wala ka na ganyan. Nasa sayo yung kapatid, kung tatanggapin mo yon. Pero ang salita ng Diyos ang nagsasabi, ang Panginoon di naman lumalayo sa atin. Tayo lang lumalayo sa Kanya. Ang gawin mo lang, lapit ka lang sa Kanya. Hingi ka ulit ng tawad. Tapos, sa pangalawang pagkakataon, kung gusto mo siyang tanggapin ulit, pero not necessary. Kasi hindi naman siya nawala sa iyo eh. Ikaw lang nawala sa Kanya. Ikaw lang yung lumayo sa Kanya. At ikaw yung tumanggap sa kaisipan ng kaaway na malayo ka na, malayo ng Panginoon sa iyo. Kapatid, hindi lumalayo ang Panginoon sa iyo. Hindi lumalayo sa atin ang Panginoon. Kahit tayo lumayo sa Kanya, hindi siya lumalayo sa atin. Nandyan lang siya sa atin. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba sa Kanya. Kausapin mo siya, hingi ka ng patawad, tapos. Then, that's it. You return. Actually, hindi ka naman talaga nag-return. Kumbaga, niyakap ka muli ng Panginoon. Pinansin mo ulit ang Panginoon. Ganun lang yun. And for the last, magpipray ulit ako. Panginoon, salamat po for closing prayer. Salamat po, Lord. At niloob mo na magawa ko ang video na ito para po sa iba na hindi naabot na yung mga salita. Dalayan ko, maraming hindi naabot na yung salita. Makarating ito, mensaheng ito sa kanila. Sa mga kabundukan, sa mga hindi naabot na yung mga salita, Lord. Sa anumang kadahilanan. Abutin mo sila, Panginoon. At sa mga makakapanood nito, paki-share niyo po ito sa iba upang maraming maabot ng gospel ng Panginoon. For Jesus is coming back soon. Lord, ikaw na po bahala sa aming lahat. Pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo kaming lahat. Iligtas mo kaming lahat. Linisin mo kaming lahat. At patatagin mo kaming lahat. In Jesus' name I pray. Amen. 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 So, salamat pong muli sa inyong lahat. See you sa part 2. Hindi ko po muna hinabaan kasi
First time ko ulit makabalik sa ganito. Sa kadahilanan na niloob lang ng Panginoon. By the grace of God. Kaya po, God bless you and see you on part 2. Kung kailan, di ko po alam. God's willing sa lalong madaling panahon. But for the meantime, enjoy niyo po muna ang salitang ito ng Diyos. Pasensya na po kayo sa akin na hanggat maaari, I want to make it plain. I want to make it simple. So, ang Panginoon naman bahala sa atin. So, God bless you all. And shalom. Bye-bye po. Bye-bye. Ala.